Kaya bang talunin ng Pakistan ang insurhensya ng mga Balok? May isang simple at malinaw na mensahe para sa China at Pakistan na agad na umalis sa Balochistan. China, pumarito kayo ng walang pahintulot namin. Pangulong Xi Jinping, may oras ka pa para umalis sa Balochistan. Sa nakaraang taon, pinalakas ng Baloch Liberation Army ang mga pag-atake sa rehiyon upang hamunin ang kapangyarihan ng Pakistan. Kaya sino ang nasa likod ng Baloch Liberation Army? Ito ang hukbong pangkalayaan ng Balochistan, ang grupong paulit-ulit na sumasalakay sa China pero hindi sa loob ng China. Noong 2024 nagsagawa na ang Baloch Liberation Army ng mahigit 150 pag-atake. Ang pangunahing target nila ay ang dolyar 62 bilyong China-Pakistan Economic Corridor o China-Pakistan Economic Corridor. Pinasabog nila ang mga kalsada at pinatay ang mga Chinese na inhinyero at teknisyan na dinala roon para mapabilis ang trabaho. Naging malaking sakit ng ulo para sa China ang seguridad sa Pakistan. Kaya, nagdala sila ng sarili nilang seguridad para protektahan ang kanilang mga manggagawa at proyekto sa ilalim ng China-Pakistan Economic Corridor. Nagpadala ang Pakistan ng halos 12,000 sundalo para protektahan ang mga manggagawang Chino. Pero sa kabila ng lahat ng militar, intelihensya at sulat seguridad mula sa parehong China at Pakistan, nagawa ng BLAA na pasukuin silang dalawa mag-isa. Para lumala ang sitwasyon, idineklara ng Baloch Liberation Army ang Balochistan bilang malayang bansa, isang hakbang na nagpasiklab sa rehiyon. Pero sino nga ba ang BLAA? At bakit sila matinding tumututol sa China at Pakistan? Ang totoo, walang kinalaman ang Baloch Liberation Army sa China o Pakistan. Ang dahilan kung bakit sila lumalaban ay para sa kanilang mga karapatan. At ayon sa BLAA, ang China at Pakistan ang siyang kumukuhan ng kanilang mga karapatan at gumagawa ng hindi makatarungan sa kanila. Para maintindihan ang kasalukuyang sigalot, kailangan nating alamin ang ugat nito at kilalanin ang Balochistan Liberation Army. Ang BLAA ay itinuturing na militanteng grupo o teroristang grupo ng hukbong sandatahan ng Pakistan. Subalit para sa maraming Balok, sila'y mga mandirigmang nakikibaka para sa kalayaan ng Balochistan. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa Pakistan na sumasaklaw sa lawak na 347,170 kilometro kwadrado, halos kasing laki ng Germany. Inangkin ng Pakistan ang rehiyong ito noong 1948 6 na buwan matapos ang paghahati ng India noong 1947. Pero hindi kailanman tinanggap ng mga Balok ang Pakistan bilang kanilang bansa. Bakit? Dahil bago ang paghahati, ang rehiyon ng kalat sa Balochistan ay hindi bahagi ng British India. Ang Qatar ay isang estadong pinamumunuan ng prinsipe na may direktang kasunduan sa Britanya. Tulad ng Nepal at Bhutan, sa legal na aspeto, wala sa India o Pakistan ang karapatang angkinin ito. Noong binubuwag ang British India, noong 1947, binigyan ng 3 pagpipilian ang estadong pinamumunuan ng prinsipe. Sumali sa India o Pakistan, o manatiling independyente. Kaya, pinili ng Khan ng Kalat, pinuno ng Baloch Princely State, ang pagiging independyente. Pero ang Pakistan, may iba silang plano. Bago tayo magpatuloy, alam natin na hindi pabor ang YouTube algorithm sa mga controversial na video tungkol sa digmaan. Kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong po iyon sa video na ito. Salamat! Sa simula, kinilala ng Pakistan ang kalayaan ng Kalat, pero hindi nagtagal ang pagkilalang iyon. Makalipas ang 10 araw, pumasok sa Kalat si Major General Muhammad Akbar Khan ng Pakistan kasama ang mga sundalo. Napadala ng Pakistan Navy ang mga destroyer sa pantalan ng Pozni at Jiwani. Napalibutan ang Kalat sa lahat ng panig. Dinala si Khan sa Karachi at pinilit na pumirma ng kasunduan ng pagsanib. Sa pinilit na pirmang iyon, idineklara na bahagi na ng Pakistan ang rehiyon at tinawag na itong Balochistan mula noon. Matapos ang pinilit na pagsasanib, nagsimulang umusbong ang isang unos. Nadama ni Prinsipe Abdul Karim na kababatang kapatid ni Khan ang pagtataksil. Noong Abril, 1948, itinatag niya ang Komite ng Pambansang Pagpapalaya ng Balok, kasama ang 150 mandirigma at naglunsad
ng gerilyang digmaan laban sa militar ng Pakistan. Nag-operate sila mula sa mabatong lupain ng Kharan at mga burol ng Nushki, malapit sa hangganan ng Afghanistan. Sa kabila ng kaunti nilang bilang, matindi ang ganti nila. Nagulat ang Pakistan. Nahirapan ang mga puwersa nila na pigilin ang pag-aaklas. Noong ika-8 ng Hulyo, 1948, nilapitan ng hukbo si Prinsipe Abdul Karim sa ilalim ng dahilan ng kapayapaan. Nanumpa sila sa Quran na magpapatawad sila kung susuko siya. Bumaba si Abdul Karim at ang kanyang mga tauhan dahil sa kabanalan ng panunumpa, ngunit nagulat sila sa nakaabang sa kanila. Isa pala itong bitag. Sila ay lahat inaresto at ikinulong sa Quetta. Noong 1958, lumala ng husto ang sitwasyon, kaya napilitan ang Pakistan na magdeklara ng batas militar. Dahil dito, nawala na rin ang natitirang mga karapatan ng Balochistan. Noong 1955, ipinakilala ng Pakistan ang One Unit Scheme upang pagsamahin ang mga lalawigan sa West Pakistan sa iisang unit administratibo para bawasan ang autonomiya ng mga rehiyon tulad ng Balochistan. Bagamat itinuring ito ng marami bilang hakbang para sentralisahin ang kapangyarihan at supilin ang mga etnikong pagkakakilanlan, isang 80 taong gulang na lalaki ang tumangging yumuko, si Nawab Naros Khan. Siya ang tamataat at ang kanyang mga tagasunod ay nagsagawa ng mga gerilyang pag-atake laban sa hukbong Pakistani, ngunit naulit ang pagkatalo nila. Muli, nag-alok ang Pakistan na bawiin ang One Unit Policy kapalit ng pagbaba ng armas. Nangako sila sa Quran na wala ng labanan at muli, dahil sa pagtitiwala sa Quran, sumuko si Nawab Naros Khan. Ngunit muli silang pinagtaksilan. Maraming separatistang kilusan ang nakita sa rehiyon mula noon dahil ayaw ng mga Balok na maging bahagi ng Pakistan, ngunit ayaw naman ng Pakistan na mawala ang pinakamalaking lalawigan nito. Nangako ang pamahalaan sa mga Balok ng pantay na karapatan, representasyon sa politika at kaunlaran, ngunit hindi kailanman lubos na natupad ang mga ito. Batay sa senso ng 2023, ang Balochistan ay tirahan ng halos 6% ng populasyon ng Pakistan, ngunit bumubuo ng 44% ng kabuuang lupain nito. Dapat sana ang Balochistan ang pinakamayamang rehiyon sa bansa. Nakakagulat, ngunit hindi ito ang sitwasyon. Sa kabila ng mga kawalang katarungan ng Pakistan sa Balochistan, hindi sana lumala ang sigalot kung hindi ginawa ng Pakistan ang isang bagay. Sobrang yaman ng Balochistan sa likas na yaman, tulad ng uling, ginto, tanso, at natural na gas. Gayunpaman, ito ang pinakamahirap na rehiyon sa Pakistan. Sa kabila ng tinatayang mahigit $1 trilyong na halaga ng mga likas na yaman nito, karamihan ng yaman mula sa mga yamang ito ay napupunta sa pambansang pamahalaan, at ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakabuo ng Balochistan Liberation Army. Noong taong 2000 itinatag ni Balak Mari, anak ng kilalang Balok nasyonalista na si Khair Bakhsh Mari, ang BLAA. Mabilis na nakakuha ng suporta ang grupo mula sa mga edukadong Balok, kabilang ang mga propesyonal na humihingi ng katarungan. Ngunit noong 2007, napatay si Balak Mari ng mga puwersa ng Pakistan sa Afghanistan. Matapos ang pagkamatay niya, lalo pang lumala ang galit sa Balok Liberation Army. Ang pagkilos para sa karapatang pantao ay naging pakikibaka para sa kalayaan. Ngunit bakit galit ang Balok Liberation Army sa China? Ang laban ng Balok Liberation Army ay kontra sa pamahalaan at militar ng Pakistan. Ang papel ng China ay pagsasamantala sa sitwasyong ito. Malaking reserba ng tanso at ginto, natuklasan sa Chaghi, Balochistan. Sa halip na payagan ang mga Balok na makinabang sa sariling lupa, nakipagtipan ang Pakistan sa China upang linangin ang mga yamang mineral nito. Opisyal na nagsimula ang proyekto noong 2001 at ipinaupa ito sa China noong 2002 sa loob ng 10 taon. Mula noon, tahimik na pinalawig ang kontrata noong 2012 at muli noong 2017. Pinalawig ito ng karagdagang 15 taon para makakuha ng $45 milyong pamumuhunan mula sa China. Napakalaki ng minahan mismo, tinatayang may 412 milyong tonelada ito ng tanso at ginto. At mula 2002 hanggang 2017, sinasabi ng Pakistan na kumita sila ng humigit kumulang $2 bilyong mula sa proyekto. Ngunit ito ang masakit na katotohanan. Ang distrito ng Chaghi, na pinagmumulan ng mga kayamanang ito, ay nananatiling isa sa pinakamahihirap na lugar sa Balochistan. Saan napupunta ang perang iyon? 60% ng kita ay napupunta sa China at 38% naman
ang kinukuha ng pambansang pamahalaan. Ang mga balok, ang tunay na may-ari ng lupa, ay nakakakuha lamang ng 2%, ngunit hindi ito nag-iisang pagkakataon. Noong mga unang taon ng mga taon ng 2000 pumasok ang Pakistan sa isang malaking kasunduan sa China para paunlarin ang Gwadar Port. Sa kasunduang ito, nangako ang China ng tulong para magtayo ng modernong pantalan na lilikha ng bagong rutang pangkalakalan mula China papuntang gitnang silangan at Europa. Noong 2002, nabuo ang Awtoridad ng Pantalan ng Gwadar. At pagsapit ng Disyembre ng 2005, natapos ang unang yugto ng pantalan sa halagang humigit kumulang $240 milyong. Pero kapalit nito, $50 milyong lang ang naibigay ng Pakistan. Ang natitirang halaga ay galing sa China, kung saan nagsisimula ang kawalang katarungan. Sa pagtatayo ng daungan, itinaboy ang mga lokal na balok. Kinuha ang kanilang lupa, madalas na walang tamang kabayaran, at minsan ay wala man lang pahintulot. Ang kinamkam na lupa ay ibinigay sa mga kumpanyang Chino na may karapatan sa lupa. Karamihan ng lupa ay inagaw ng mga opisyal ng gobyerno at ng kanilang mga kaalyado gamit ang mga kaduda-dudang paraan, tulad ng paglilipat ng pagmamay-ari sa mga peking pangalan o hindi kilalang tao at pagpepeke ng mga rekord ng lupa. Sinakop ng mga awtoridad sa pantalan na sinuportahan ng pambansa at panlalawigang pamahalaan, hukbong dagat ng Pakistan, Coast Guard at mga rangers ang malalawak na bahagi ng baybayin, mga lawa at dalampasigan. Lumala ang sitwasyon dahil napalibutan na ng bakod at mga checkpoint ng militar ang 700 kilometrong baybayin ng Balochistan na lumalabag sa karapatan sa lupa at dagat ng mga lokal na mangingisda at komunidad. Hindi lang ito tungkol sa lupa, kundi sa malawakang pagpapaalis ng mga tao. Habang libo-libong mga Chinese na nasyonal ang hinihikayat na manirahan sa Gwadar sa pangakong tax breaks at mga espesyal na economic zone, ang mga lokal na residente ng Balok ay unti-unting napapaalis sa kanilang mga bayan. Marami pa ring residente ang hindi pa nabayaran para sa kanilang nawalang lupa at bahay na nasira dahil sa konstruksyon. Ngayon, lumakas ang pangamba ng mga lokal na maging minorya sila sa kanilang probinsya. Samantala, sumiklab ang mga protesta dahil sa pagsasamantala ng mga Chinese na mangingisda sa mga yamang dagat. Maraming mangingisdang Balok ang tumigil na sa pangingisdaan matapos maitayo ang daungan, umaasang mas maganda ang hinaharap. Ngunit sa halip, ibinigay ng gobyerno ang karapatan sa pangingisda sa mga barkong Chino na nagdulot ng kaguluhan sa rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit nakikibaka ang hukbong liberasyon ng Balok laban sa mga Chino. Itinuturing nila ang China hindi lamang bilang dayuhan, kundi isang makabagong mananakop na mas masahol pa sa mga awtoridad ng Pakistan. Noong 2010 si Aslam Balok, pangunahing commander ng Balok Liberation Army, ay nagpadala ng sariling anak sa isang suicide mission na tinarget ang mga inhinyerong Chino sa Dalbandin, Balochistan dahil sa napakalalim na galit. Sa pag-atake, 5 ang sugatan, kabilang ang 3 Chino. Ngunit daan-daang ganitong pag-atake ang isinasagawa ng Balok Liberation Army laban sa mga Chino, pero posible bang umalis ang China sa lugar na ito dahil sa natuklasang minahan ng ginto? Hindi lang ito tungkol sa likas na yaman, kundi pati na rin sa daungan ng Gwadar. Ang daungan ng Gwadar ay mahalaga sa China, hindi lamang dahil sa mga benepisyo nito sa kalakalan. May mas malalim na dahilan kung bakit desperado ang China na mamuhunan dito. Ang China ay gustong gawing ganap na deep sea port ang lugar na ito, na may malalaking kakayahan sa paghawak ng kargamento. Hindi dahil mahal nila ang Pakistan, kundi dahil sa 3 dahilan. Ang mga dahilan ay lokasyon, lokasyon, at lokasyon. Ang Balochistan ay napapalibutan ng Iran, Afghanistan, at Arabian Sea, kaya't isa ito sa pinaka-estratehikong mahalagang rehiyon sa mundo. 249 na milya o 249 na milya ang layo ng Strait of Hormuz, ang pangunahing daanan ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Araw-araw, milyon-milyong bariles ng langis, kabilang ang milyong patungo sa China, ang dumadaan sa makitid na lagusang ito. Ito ang simula ng mga pinakamalaking problema ng China. Para makarating sa mga timog na probinsya, kailangan ng langis na dumaan sa mahabang, magastos, at delikadong ruta sa Indian Ocean, paglampas ng makitid na mga lagusan, at pagpasok sa South China Sea. Kung may kahit isang kalaban na bansa sa rutang iyon, posibleng maputol ang buong pinagkukunan ng enerhiya ng China. Kaya nag-isip sila ng simpleng solusyon, direktang kumonekta sa Arabian Sea sa Gwadar Port, imbes na ipadala ang langis paikot sa Indian Ocean sa delikadong karagatan at teritoryong kalaban. Pwedeng dumaong ang China sa Gwadar, ilipat ang kargamento sa lupa, at mas mabilis marating ang kanlurang probinsya nito. May isa pang dahilan, ang India.
Ang interes ng China sa Gwadar ay hindi lang tungkol sa kalakalan o oil pipeline. Sa pagdevelop ng Gwadar bilang deep sea port, tahimik na ilalagay ng China ang kanilang puwersang pandagat sa Arabian Sea, halos nasa likuran na ng India. Para makumpleto ang layuning ito, pumirma ang China ng dolyar 62 bilyong China-Pakistan Economic Corridor Project sa ilalim ng Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative. Kasama ang Pakistan para itayo ang mga kinakailangan. Naglalaman ito ng 1,726 kilometrong linya ng tren, mga modernong highway, mga planta ng kuryente, 820 kilometrong fiber optic cable at ang Gwadar Port. Sa pagitan ng 2013 at 2017, nakatanggap ang Pakistan ng 71 proyekto na nagkakahalaga ng 27.3 bilyong dolyar sa ilalim ng China-Pakistan Economic Corridor, ang pinakamalaking pamumuhunan sa buong Belt and Road Initiative ng China. Pero ang kinakabahala para sa China at Pakistan ay mahigit 500 kilometer o mga 511 kilometro ng China-Pakistan Economic Corridor ang dumadaan sa Balochistan. Para magtagumpay ang China-Pakistan Economic Corridor, kailangang kumbinsihin ng Pakistan ang mga balok na suportahan ito. Nangako ang mga opisyal ng Pakistan na gagawing parang Dubai ang Balochistan sa pamamagitan ng China-Pakistan Economic Corridor. Magbibigay ng maraming trabaho at paiigtingin ang lokal na ekonomiya. Alam na ng mga autoridad ng Pakistan na hindi magtitiwala sa kanila ang hukbong liberasyon ng balok. Sa halip na tiwala, nagdala sila ng baril at sundalo. Ang mga armadong puwersa at ahensyang paniktik ng Pakistan ay ipinadala hindi para protektahan ang mga tao, kundi ang pangarap ng bilyong dolyar ng China. Ang mga lokal na milisya at unit ng hukbo ay inakusahan ng panliligalig, pagbabanta at pagdukot sa mga sibilyan na malupit at hindi katanggap-tanggap. Ayon sa Commission of Inquiry on Enforced Disappearances ng Pakistan, mahigit 5,000 kaso ang naitala mula 2014, ngunit ito ay maliit na bahagi lang ng kabuuan. Ayon sa mga lokal at internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao, ang totoong bilang ay higit sa 20,000. Mahigit 2,500 bangkay ang natagpuan na pinahirapan, pinutol-putol at itinapon. Isa pang iniulat na taktika ng hukbong Pakistan ay ang pagsunog ng mga bahay at pagdukot sa mga lokal na residente. Ang mga pangyayaring ito ay nagpagalit ng husto kay BLAA, kaya't mas agresibong inatake nila ang mga proyektong Chino. Noong 2018 tinarget ng kanilang suicide squads ang sasakyang may mga inhinyerong Chino sa Dalbandin. 5 Chino ang nasugatan ng atakihin ang mga inhinyero na nagtatrabaho sa Sindak Copper Gold Mine Project. Ilang buwan lang ang lumipas, mas pinalala ng BLAA ang kanilang mga hakbang. Nilusob nila ang konsulado ng China sa Karachi, isa sa pinaka-secured na diplomatic compound sa bansa. Neutralized ang mga umatake at ligtas ang mga Chinese diplomat. Ngunit yumanig ito sa Islamabad at Beijing. Taong 2022, nasaksihan ng mundo ang isang mahalagang pagbabago. Isang batang babaeng balok na graduate student ang nagpasabog ng suicide bomb sa labas ng isang van sa Universidad ng Karachi. 3 Chinese na propesor ang agad na namatay sa lugar ng insidente. Noong 2024, isang suicide bomber ang sumalpok sa convoy na may 5 Chinese inhinyerong napatay na nagtatrabaho sa hydropower project. Ayon sa isang mandirigma ng Balok Liberation Army, pumasok ang China sa Balochistan nang walang pahintulot ng mga tao ng Balok at siguradong mabibigo ang mga proyektong ito. Dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake ng mga grupong Balok, partikular ng Balok Liberation Army, maraming malalaking proyekto ng China-Pakistan Economic Corridor ang nagsimulang magkabuwag-buwag, tuluyang bumagal, at sa ilang kaso ay huminto na ang mga pamumuhunan ng China sa CPEC at iba pang mga negosyo sa Pakistan, kung saan ang sentro ay ang Gwadar Port na tinatawag ding korona ng CPEC. Sa kabila ng mga pangako, hindi umunlad ang Gwadar. Halos walang komersyal na trapiko na pumapasok o lumalabas, kaya gumawa ng masamang hakbang ang Pakistan para lokohin ang China. Inobliga ang gobyernong Pakistani na mag-utos sa lahat ng ahensyang pang-estado na iproseso ang hindi bababa sa 50% ng kanilang malalaking import sa Gwadar upang magmukhang may aktibidad ang port. Para sa mga Chino, ang mawalan ng pera sa isang palpak na proyekto ay isang bagay. Pero ang mawalan ng buhay ay talagang hindi katanggap-tanggap. Sa panahong ito, hayagang ipinahayag ng mga opisyal ng China ang kanilang pagkadismaya. Nagsimulang tahasang balaan ng mga opisyal ng China ang Islamabad. Ang pamumuhunan ay darating lamang kung may matatag at ligtas na kapaligiran sa seguridad at katatagan sa politika at media na pabor sa China. Kahit sa dolyar 21 bilyong pamumuhunan ng China,
napilitan ang Pakistan na gumastos ng mahigit $200 milyon para lang sa seguridad. Kahit na nagpadala ng 15,000 sundalo para protektahan ang mga ruta ng CPEC, patuloy pa ring tumindi ang karahasan. Mula 2018 hanggang 2024, ang mga separatistang grupo ay nagsagawa ng 10 pag-atake sa mga interes ng China sa Pakistan, na nagre-resulta sa 61 namatay at 35 nasugatan. Kahit mga Chino ang tinarget, karamihan sa 52 namatay at 31 nasugatan ay mga Pakistani talaga. Sa tumitinding pag-atake, naubos na ang pasensya ng mga Chino. May mga ulat na ang mga opisyal ng China ay nakipag-ugnayan sa mga separatistang balok para makipagnegosasyon sa kapayapaan o bumili ng tigil putukan gamit ang pera. Gagawin ng China ang lahat para maprotektahan ang kanilang interes, kahit makipagkamay pa sa mga armadong separatista. Ngunit ngayon, hindi ito gumana dahil ang hukbong liberasyon ng balok ay may malinaw na mensahe. Lumalaban sila hindi para sa pera, kundi para sa kanilang mga tao at lupa. Sa kanilang pananaw, isa lang ang China sa mga mananakop at nang-aabuso. Tumaas ang buwis at unti-unting binago ng China ang kanilang pamamaraan mula sa diplomasya at lihim na bayad patungo sa palihim na pagpilit sa Islamabad na gawin ang kinakailangan para protektahan ang mga proyekto at tauhan ng China. Noong Mayo 2024, isang Pakistani newspaper, ang Business Recorder, ang nag-report na hiniling ng China sa Pakistan na maglunsad ng isang malawakang operasyong militar, katulad ng Operation Zarbi Azab na nagdulot ng maraming sibilyang nasawi noon. Ang balita ay nakatuon sa Balochistan, ngunit makalipas ang ilang oras, misteryosong nawala ito sa website at e-paper ng pahayagan. Marahil ayaw ipaalam ng mga autoridad sa publiko ang kanilang plano. Pagkalipas ng ilang linggo, inihayag ng Pakistan ang Operation Azm-e-Istikam, isang mapagpasyang kampanyang militar para patatagin ang bansa. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang publiko na nagresulta sa malawakang pagtutol, lalo na mula sa mga grupo ng sibikong lipunan ng balok at mga nagtataguyod ng karapatang pantao. Matapos ang lumalaking batikos, binago ng pamahalaan ang kanilang pahayag, nilinaw na ang Azm-e-Istikam ay hindi malawakang opensibang militar, kundi isang operasyong may tiyak na target batay sa intelihensya. Samantala, pinalakas ng China ang papel nito sa likod ng mga pangyayari. Pinalawak nila ang pagbabahagi ng impormasyon ukol sa kontraterorismo at pinalaki ang pag-export ng teknolohiya ng surveillance at facial recognition sa Pakistan. Inihayag ng mga lokal na eksperto na nakipag-ugnayan muli ang mga opisyal ng China sa mga lider rebelde sa Balochistan, sinusubukang suhulan sila upang matiyak ang seguridad ng mga proyektong Chino. Pero wala ring nangyari. Noong ika-26 ng Oktubre, 2024, may mga mamamayang Chino na namatay sa isang malakas na pagsabog malapit sa internasyonal na paliparan ng Karachi sa timog Pakistan. Inako ng Baloch Liberation Army ang responsibilidad. Isang buwan pagkatapos, noong Nobyembre 2024, isang pribadong gwardya ang namaril sa pabrika ng damit sa Karachi na nakasugat sa 2 Chino. Dahil sa mga pag-ataking ito, nabahala at nadismaya ang China. Ang China ay nagpadala ng mga ahente mula sa Ministry of State Security sa Pakistan upang imbestigahan at lutasin ang kaso bilang tugon sa pangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, intelihensya ng China, mga operasyong militar ng Pakistan, at maging ang bagong teknolohiya ng pagmamanman, hindi pa rin nila napigilan ang mga pag-atake ng BLA. Kahit na ang BLA ay may 1,000 hanggang 1,500 mandirigma lamang, kumpara sa 10,000 at 1,000 pang tauhan ng militar ng Pakistan at mga gwardyang panseguridad mula sa China. Nagpadala ang China ng mga tauhan ng seguridad mula sa 3 sa sarili nitong mga pribadong kumpanya ng seguridad: The Wei Security, Frontier Security Group, China Overseas Security Group, at Huaxin Zhongshan Security Services. Paano nagagawa ng maliit na puwersang ito na patuloy silang saktan? At bakit napakahirap para sa mga armadong puwersa ng Pakistan at maging ng makapangyarihang intelihensya ng China na mahuli ang mga mandirigma ng BLAA? May 2 pangunahing dahilan. Ang Balochistan ay isa sa mabundok at magagaspang na rehiyon sa Pakistan, na may mga bundok gaya ng Sulaiman Mountains, Qatar Range, at Zirat Hills. Ang matinding, mabatong lupain na ito ay natural na kuta para sa gerilyang digmaan. Nagbibigay ito sa mga mandirigmang balok ng magagandang taguan, lihim na daanan, at estratehikong mataas na lugar. Ginagamit ng mga mandirigmang balok ang lupaing ito para sa mga hit-and-run na pag-atake at pag-ambush sa mga konvoy ng militar at pasilidad. Kabisado nila ang lupain sa loob at labas, di tulad ng mga panlabas na puwersa. Kaya, ang heograpya ay biyaya para sa Baloch Liberation Army, at ang pangalawa ay ang bagong henerasyon ng mga mandirigma. Ang hanay ng Baloch Liberation Army ngayon ay puno ng mga batang estudyanteng Baloch, inhinyero, at profesional na ipinagpalit ang pag-aaral at karera para sa digmaan. Ang mga recruit na ito ay may baril, paninindigang ideolohikal, kaalaman sa digital, at taktikal na pagsasanay. Kaya sila ay lubhang mapanganib para sa Pakistan.
Kahit na lipulin ng hukbo ang isang grupo ng mga mandirigma, may panibagong sumusulpot, mas determinado, mas mulat, at mas handa. Tulad ni Miryar Balok, isang balok na mamamahayag at hayagang mukha ng paglaban ng balok na hindi nagtago sa dilim. Dinadala niya ang tinig ng balok sa mga pandaigdigang plataporma gaya ng United Nations. Kinukunden ang sapilitang pagkawala, okupasyon ng militar, at pagnanakaw ng likas na yaman ng Balochistan. Hindi lang siya bumubuo ng hukbo, kundi pati na rin ng isang pandaigdigang network. Para sa Pakistan, maaaring mas mahirap itong labanan kaysa sa anumang bala. Pero ang tanong, sino ang nagpopondo sa BLAA? Sa kanilang mga kamakailang operasyon, iniulat na gumamit ang mga Balok separatist fighters ng mga advanced na armas na gawa sa Amerika, yung mga iniwan matapos umatras ang Estados Unidos mula sa Afghanistan noong 2021. Nagbabago na ang laro ngayon. Bagamat lihim pa rin ang eksaktong pinagmumulan ng pondo ng Balok Liberation Army, sinasabi ng maraming analyst na ito ay galing sa iba't ibang mapagkukunan tulad ng pangingikil, smuggling at drug trafficking na nangunguna sa listahan. Samantala, ibang kwento naman ang pamahalaan ng Pakistan. Ipinapahayag nila na ang India ang nagpopondo sa BLAA hindi dahil sa simpatiya sa Balochistan, kundi dahil, ayon sa pananaw ng Islamabad, hindi matanggap ng India ang tagumpay ng CPEC. Batay sa kwento, kung matapos ang China-Pakistan Economic Corridor, mapapalakas nito ang ekonomiya ng Pakistan at magiging estratehikong banta sa India. Matapos ang mga insidente tulad ng pagdukot sa Safar Express train, mabilis na sinisi ng Pakistan ang Afghanistan at India. Ngunit may twist. Matapos suriin ng mas malalim, hindi matibay ang claim na iyon. Ayon sa karamihan ng independenteng analyst, ang pamunuan ng Balok Liberation Army ay nag-ooperate mula sa loob ng Pakistan o may ugat sa Afghanistan. Bagaman nagtagal sila sa Afghanistan, wala namang koneksyon ang India sa Balochistan sa aspeto ng teritoryo, kultura at estratehiya. Kaya mahirap sa kanilang magbigay ng direktang suporta sa rehiyon. Kahit malapit ang Iran sa Balochistan sa heograpiya at may mahabang hangganan, may agwat pa rin sa kultura at pagtutol mula sa mga Iranian Baloch, kaya komplikado ang buong suporta. Kaya ang rehimeng Taliban ng Afghanistan na lang ang natitirang posibleng kalahok, ngunit hindi pa ito kumpirmado. Lumalala ang hidwaan ng Taliban at Pakistan sa usaping hangganan. May posibilidad, ngunit walang katiyakan pa rin. Samantala, si MTS Balok, mamamahayag mula sa Krasan Diary, ay may mas makatotohanang teorya. Ang Balok Liberation Army ay nakakakuha ng malaking bahagi ng pondo nito mula sa ilegal na pagmimina ng uling sa Balochistan na namamayagpag sa ilalim mismo ng ilong ng Pakistan. Nitong mga nakaraang taon, halos nawalan na ng kapangyarihan ang hukbong sandatahan ng Pakistan sa pagpigil sa mga aktibidad ng BLA dahil dito. Tulad ng pinakabago at pinakamalupit ang pagdukot sa tren ni Zafir. Noong ika-11 Marso, 2025 isang regular na tren ng pasahero, ang Jafar Express na may mahigit 400 pasahero ay bumibiyahe mula Quetta papuntang Peshawar nang biglang nagbago ang lahat. Sa gitna ng paglalakbay, isang bahagi ng rails ng tren ang pinasabog sa mabatong rehiyon ng Bolon sa Balochistan, kung kaya't huminto ang tren. Sa loob ng ilang minuto, mahigit 70 armadong miyembro ng Balok Liberation Army ang pumalibot sa tren. Mabilis na inako ng Balok Liberation Army ang responsibilidad at naglabas ng nakababahalang ultimatum. Palayain ang mga bilanggong politikal sa loob ng 48 oras, kung hindi ay papatayin ang mga pasahero. Ito ay isang 30 oras na paglusob. Ayon sa mga ulat, hindi lahat ang target. Pinayagan ang mga babae, bata, matatanda at mga residente ng Balok na umalis ng ligtas. Sa huling tala, hindi bababa sa 31 ang nasawi kabilang ang 21 tauhan ng seguridad, 4 na sundalo at 6 na sibilyan. 33 Balok Liberation Army militante rin ang nasawi. Ipinakita ng insidenteng ito ang kahinaan ng seguridad at palpak na intelihensya ng Pakistan. Lumala ang pinakaseryosong hakbang ng Balok Liberation Army noong ika-11 Mayo, 2025, ilang araw lang matapos ang tigil putukan ng India at Pakistan. Nagpakawala ng isang pampulitikang bomba ang hukbong liberasyon ng Balok. Inako nila ang responsibilidad sa mahigit 71 magkakaugnay na pag-atake sa higit 51 lokasyon sa Balochistan. Ang mga pag-atake ay pinuntirya ang mga base militar ng Pakistan, mga safe house ng Inter-Services Intelligence, mga istasyon ng pulis, kritikal na mga ruta ng transportasyon ng mineral, at infrastruktura sa mga estratehikong highway. Ayon kay John Balok, tagapagsalita ng Balok Liberation Army, ang ehersisyong militar ay hindi lamang para sirain ang mga posisyon ng kalaban, kundi para subukan din ang kanilang sariling kontrol sa lupa, koordinasyon, at kahandaan para sa mas malalaking labanan sa hinaharap. Kalaunan, dumating ang tunay na mensahe, hindi para sa Pakistan, kundi para sa India. Ayon kay Giant Balok sa isang press release,
Noong ika-11 Mayo niloloko lang ng Pakistan ang publiko sa bawat usapang pangkapayapaan at tigil putukan. Sinabi niya, kung magpasya ang India na lipulin ang estadong terorista, aatake ang Baloch Liberation Army mula kanluran. Kami ang magiging sandatahang lakas ng misyong iyon, handang durugin ang Pakistan mula sa silangan at kanluran. Sa gitna ng matitinding pahayag ng Baloch Liberation Army tungkol sa 71 sa bayang pag-atake, tahimik pa rin ang media ng Pakistan. Walang opisyal na kumpirmasyon o ulat. Ipinahayag ng mga Baloch leader, kabilang si Miryar Baloch, ang simbolikong deklarasyon ng kalayaan para sa Balochistan na humamon sa autoridad ng Pakistan at nakakuha ng malawak na atensyon sa buong mundo. Ngayon, bagamat ang anunsyo ay walang legal o teritorial na bigat, ang tiyempo nito ay sadyang pinag-isipan. Ang buong mundo ay nagbabantay sa Pakistan dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao sa Balochistan, tulad ng sapilitang pagkawala, marahas na operasyong militar, at pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag. At bukod pa diyan, wasak na ang ekonomiya ng Pakistan. May utang na ito sa China ng mahigit 29 na bilyong dolyar. Ayon sa Beijing, hindi na sila magpapautang pa hanggat hindi pa kumikita ang mga proyekto ng China-Pakistan Economic Corridor. Hindi namuhunan ang China sa Pakistan dahil sa kawanggawa. Nakikita nila ang Pakistan bilang estratehikong daanan para makipagkalakalan sa Afghanistan at Iran, at paraan para mapababa ang gastos sa pag-import ng langis mula sa Gitnang Asya. Ngunit ang Baloch Liberation Army ay kumukontra sa China. Ngunit dahil sa mahalagang lokasyon at yaman ng Balochistan, hindi ito basta-basta bibitawan ng China. Maghahanap ito ng mga bagong paraan para kontrolin ang sitwasyon sa Pakistan. Tanging panahon lang ang makapagsasabi kung tatanggapin ng China ang pagkatalo o kung makokontrol pa rin ito ang Baloch Liberation Army. Salamat sa panonood.